Yo guys, check, kamusta? So ayan, update tayo ngayong gabi. Mga lods, no? Check natin kung ano na mga balita, ano na mga nangyayari ngayon, mga idol. So sa ating chart, mga lodi, nasa under 2.5 tayo, nasa 2.4938. O ayan, medyo kasi naka 1 minute time frame tayo ngayon eh. Ayan, so mamaya position tayo. Mga lodi, tatry ko pa pero hinintay ko pa bumaba actually. Mga loads, no? Medyo mataas-taas pa to for me eh. Dapat mga nandito, 2.3. Grabe. Pero matatagalan to. Pero wag tayo mainip mga loads. Kung baga kung ano yung gusto nating position, pwede nating hintayin, no? The timing lang tayo. So check natin yung ating crypto bubble, mga lodi, no? Ayan. So sa hours natin, medyo ganun pa rin eh. Parang consolidation lang tayo hanggang sa day natin. Consolidation lang mga lods, no? Check natin ang mga news natin. Eto, nako, medyo matindi to. Dalawang malupit na OG, mga lods, no? Si Jim Cramer, sabi niya, si Jim Cramer, famous for his inverse calls, says stock will bounce on Monday. So, ibig sabihin, kabaliktaran yung pwede mangyari, magdadrop sa Monday. Pwedeng ganun, no? Kasi inverse to eh, mga lodi. Ngayon, si Robert Kiyosaki naman, who's been calling crashes for years, says a big one is coming, no? Pwede siyang maging mag-pump o mag-dump, mga idol, no? So, sino ang magiging tama sa kanila? Pwedeng parehas tama, pwedeng parehas bumagsak. Pwedeng parehas bagsak eh. Kasi si Robert Kiyosaki, the big one is coming na sinabi niya, hindi natin alam kung positive ba yun o negative yung call niya na yun eh. Nako, ito na. 9 hours ago pala, massive crash beginning, millions will be wiped out, protect yourself. Silver, gold, Bitcoin, Ethereum, investors will protect you. Ethereum investors will protect you pala. Take care. So, ang call dito ni Robert Kiyosaki, crash. Ngayon, ang call naman ni Jim Cramer, bounce. Dahil inverse siya, matik crash din yun. So, malamang pareha silang tama. Ready na ba kayo sa Monday? Mga lodi, makaranas ng, total, wala na. Ilang linggo na tayo nakakaranas ng duguan eh. No? Pero check natin, boss, mag-update pa naman tayo. So, kapag sa Monday, naku, mukhang lalabas na naman yung camel. Hanap na nga tayo ibang camel. Pagod yung camel natin na isa eh. Ibang camel naman na umiiyak. Meron pa ba ibang camel na hanap na ako? Ang dami na nating video na pwedeng ilabas si camel. Pero nagtitiwala pa rin ako. Kaya lang wala. Mukhang bibigay talaga. Mga idol, no? So ano sa palagay nyo? Ito pa lang, si Jim Cramer pa lang eh. Tapos dumagdag pa to si Robert Kiyosaki, mga idol. Nako. Malamang both of them is right. Ito, nagkaroon ng issue sa Mexi. Shoutout kay Skyla ba? Skyla ba nagpadala sa akin ito? Clarification on rumors regarding Mexi financial status. Recent online discussion have circulated unverified rumors regarding Mexi's financial status. We would like to clearly state that these claims are false and misleading. So, fake news daw yon. Mga lodi, no? Malupit at matibay daw ang Mexi. Mexi remains in strong financial health. All users' assets are fully backed and are proof of reserve or yung POR nila. Data shows that major assets are backed at over 100%. The Merkle 3 data will be updated at tonight's for users to verify. Information is publicly available on our website and multi-source. And we continue to strengthen these frameworks as part of our long-term commitment to industry trust and best practices. Mga idol, malapit daw sila. So ayan kumbaga, yung mga kumakalat na fake news, huwag nyo raw paniwalaan. Nako, ito pala yung mga fake news. May mga nag-comment na nagpiprease daw sila. Tignan natin. Then why do you freeze people's money always?
The white whale was lucky to have huge following and influence, but there are others, thousands of cases that have gone unresolved and you have completely silent about it. Please stop freezing user funds. So, ito yung mga reason kung bakit kailangan nyo magkaroon ng cold wallet. Diba? Yet, a bunch of dumbasses on X claim to be traded and such create non-stop fad for clickbait and because they are bored. Tingnan na. This is how Mexi work. O, ayan na. Mga Lodi. Ibig sabihin ay issue na nagpiprease sila ng asset. Diba? So alam niyo sa Bitget wala pang issue ganyan mga Lodi. Kaya tiwala ako sa Bitget. So sa mga wala pang crypto exchange diyan, check niyo yung Bitget link natin diyan sa baba ng description. Ito yung ginagamit natin mga Lodi. Dito tayo nagbubodega, nagtitrade mga idol, no? So andyan yung link niyan. May discount at bonus kayo diyan mga Lods. Ito naman. Ito medyo maraming nag-post nito. Maraming tumaas ang kilay. Fed pumped 29 billion into the banking system yesterday, the highest ever in 5 years. It seems like Powell's hawkish talk were just a bluff, no? Kumbaga, biglang nagpump Pinapump nila mga Lodi, $29 million. Actually, tama, 29 million. Nag-bailout na daw. Fed pumps 29 billion into bank size in 5 years. Powell's hawkish bluff busted. Ha ha ha. Fiat clowns panic talk while the printer fires up again. Naku, magpiprint na ata sila ng kaperahan. Month end. Repo liquidity flood by standing facility to bail out reserve crunch after QT slowed down and rate flush. This ain't tightening, it's the orange milkshake. Sanction, pulling trillions from dying dollars into such nations. MSTR, o ano naman yan. Master BlackRock, Germany, Trump, Venezuela, traffic dun. Venezuela, all stock harder, 110K. Discount turns to 200K. Blast of November bullish as F. Holders feast, degen bluffs, die orange peel or get printed to zero. Mga Lodi, tanong ni Grok, totoo ba yan? Tinanong niya. Yes. Ayan na, sinagot na tayo ni Grok. Di ba? Nag-print ba o nag-bailout siya ng 29 billion? Grabe yun mga Lodi. Yes, the Fed conducted 29.4 billion in overnight repo operations on October 31, 2025, marking the highest level in over 5 years. Per Fed data, this injects liquidity into the system. Nako, paano yan kung ang in-expect ng iba ay magka-crash tayo. Mukhang maglalaban to mga Lodi. Hindi natin alam kung magka-crash o magpapampa. Wala tayong ka-idea mga idol. Mamaya check natin kasi meron tayong malupit na news na sa tingin ko nagre-ready na sila mga Lodi. Nagre-ready na. Check natin to. Breaking, Senator Mark Wayne Mullen says Democrats plan to reopen the government on Wednesday or Thursday. Magre-reopen na daw ba tayo? Ba? Right after Communist Zoran Mandani wins in New York. They'll spin it on President Trump, then open it up Thursday midday. Do you believe Democrats are delaying this on purpose? For political gains. Nako, sana kahit ano pa sana matapos na to, no mga Lodi, mag-open na yung government, no? Pero Wednesday or Thursday daw to mga Lodi. Anong date 'yon? 5-6. Nako, yung 5-6 na yan, nako, ano yan, Ripple swell yan yung Ripple swell kasi 4-5 so pwede tayo mag-open after ng Ripple swell. Nako. Check natin to. Eto, delikado daw yung yung mga malulupit, mga Lodi, nagtatago na daw sila. OMG, sabi dito, top Trump officials are moving on to military bases. You know what this means? Actually, I don't know what this means It's here
Friends, sabi niya, pray and stay safe. My American friends, Godspeed. So, sabi dito, what does this mean? Kasi nga sabi niya, you know what this mean eh. Oh. Sabi dito, I guess the deep state is prepared to take whatever steps they need to stop Trump from completely destroying them, and we are entering the final battle. So parang Democrats ba to versus Trump? As DHS told us in a post yesterday, MI is also accordingly taking steps to properly secure POTUS, mga lodi, si Trump yan, and those close to him. So kailangan protektahan daw si Trump at yung pinakamalalapit sa kanya. So they are all moving to military secured locations. Maybe we are going to see what we've never seen before in the next months, and my guess is it's gonna be wild. God bless Trump and the operators. So para kasing ang meron kasing mangyayaring malupit, mga lods eh, na hindi natin alam kung ano. Di ba sinabi rin naman ni Robert Kiyosaki, mga idol, massive crash beginning, pwedeng may mangyari, mga lodi, pero pwede ring hindi crash sa tingin ko mga idol, ano. Bukod dyan, mga idol, merong na nagtatago na sila sa military base o secured military base, mga idol. Ang tanong, anong ba't sila nagre-react ng ganun, no? Atakihin ba sila? Eto, mamaya na to, mga lodi. Dito muna tayo kay Vincent kasunod niyan. Kasi ito yung nakita natin na malupit mga lods. My banking app gave me this notice. We are getting closer. So, ito mga idol nag-a-announce na yung mga bangko. Sabi dito, starting Sunday, November 2, 4:30 p.m. until Monday, November 3, 2 a.m., access to digital banking services will be unavailable while we apply improvements to our infrastructure. We apologize for any inconvenience and thank you for banking with us. Thanks for your patience. So, magkakaroon ng pagbabago sa mga bangko. Magkakaroon sila ng improvements to our infrastructure. So, marami ring nag-comment dito, mga idol. Ayan, no? Credit union also. Digital banking is currently unavailable due to our technology upgrade. November 1 to 3, we apologize. So, ibig sabihin, mga lodi, nako, malapit na, mga idol, no? Sabi nga dito ni Vincent, we are getting closer, mga lodi. Ano yan? Ano yung ibig sabihin yan, mga lodi? No, magbabago lang lahat. Mag-upgrade na sila. Di ba? Nako, matindi to, mga lodi. Bitwise Cosmo team mentioned XRP ETF alongside Solana. You've got XRP and a couple other ETFs coming through. The XRP ETF era is getting closer than ever. So, puro closer na yung mga nakikita natin. Napakalapit na, mga lodi. So, speaking of ETF, the ETF race is on. Solana out front, but can XRP catch up? Sabi dito ni George. Si George kasi, kontra sa XRP yan eh. It's been a wild week. Western Union just picked Solana over XRP. Lagi niyang, alam niya si George, mga lodi, alam niya kasi na yung mga XRP army, parang algorithm. Once na sinama niya yung XRP sa mga post niya, maraming magre-react na mga XRP army. So, lagi niyang sinasama yun. Kumbaga, aura farming. Sinasama niya lang yung mga XRP para magkaroon siya ng engagement. Di ba? Tapos sasabihin niya yung ganyan. No? Western Union just pick. Siyempre, matitrigger yung mga XRP army. And once we taking notice to the first Solana ETF. Ayan. No? But there's one big difference. Solana already live. XRP still waiting for its first. So, ayan. Et cetera, mga lodi. No? Ito, may nag-post. Overall, which blockchain is superior? If superior means reliability, regulatory safety, and real-world institutional utility, XRP wins. It's battle-tested for global finance with near-perfect uptime and a clear legal runway. In 2025, XRP Ledger
process trillions in payments while avoiding Solana's outage drama. Ideal for enterprises needing predictability price. O, di ba? Alam nyo na. So, ako, for me, mga Lodi, napakalapit na pwede namang mangyari. Meron nang mangyayari anytime. Magkakaroon na tayo ng flipping the switch anytime, mga Lodi. Any day. Ngayong November, lalo na pagtapos ng shutdown o pag inopen na nila ulit yung government, mga Lodi. Ayun yung aking thoughts dito sa mga news na nakita natin. No, grabe to. Ako habang kumbaga nararamdaman ko excitement eh. Hindi kahit ano, walang kahit ano ang nararamdaman ko. Na-excite ako eh. Parang napakalapit na andyan maabot mo na, mga idol. Kayo, naniniwala ba kayo na gano'n na malapit na tayo? Ewan ko lang. Kasi yung iba, syempre, iniisip nila, hindi, wala na, bear market na, etc. Tapos na yung bull market. For me, hindi pa, mga lods, no? So, magkakaroon pa tayo ng isang malupit na lipad. Mga Lodi, magtatagal ng siguro, mga 2 linggo, 1 buwan, no? And then, doon na mag-uumpisa yung drop. Kaya nga sabi ko, it's either makukuha natin yung top ngayong November or December hanggang January. Ayun yung pinaka maximum. 3 months na lang 3 months lang, mga idol. 'Di ba? Last ko na yung January, kahit anong mangyari doon, mag-take profit na ako, mga idol. No? Balik na tayo sa investment ulit pag nag-bear market na. Kasi ang mangyari noon, take profit yung makukuha ko, yung asset natin, and then waiting sa drop and then invest sa drop. Ganun. Yung 4-year cycle pa rin. Ganun pa rin ako. Hanggat may basta ganun ako. Everyday naman tayo nag-uusap. Pwede magbago. Maririnig nyo naman kung magbabago ako o hindi. No? So far, wala pa akong reason para magbago ng isip. No? Ano pa rin ako, mga Lodi. Dun pa rin ako sa 4-year cycle, mga idol. No? So, ayan. Grabe. So, ayun yung news natin ngayong gabi, mga Lodi. Bukas ng umaga, kita-kits ulit tayo. Basa tayo ng comments sa mga sunod na video ngayon, mga Lodi. Medyo nahirapan pa ako magsalita. Sakit ng ipin ko. Next video, kita-kits tayo, mga Lodi. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. Happy Halloween, mga idol. At ano yun? That's Jason. Okay. Okay, so happy Halloween. Go to Papa's. Subscribe to Go to Papa's in the Dentist. If you don't want to go Papa's in the Dentist. So sarado yung dentist kasi November 1 eh. Okay. So, happy Halloween!